Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ito pong minority block ni Cayetano ay nanganganib malagas. Ito, sa ating screen mga kababayan, yung minority. Sino-sino ba ang mga miyembro ng minority? Robin Padilla, Jingo Estrada, Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Joel Villanueva, Bongo, at etong si Bato de la Rosa. So ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sila pero 8 lang talaga kasi si Bato de la Rosa hindi na po nagpapakita sa Senado. Ito yung makapalang muka, yung makapalang face na hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita, hindi pumapasok, pero sumisweldo. Di ba ang kapalang muka? So technically, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na lang sila. So yung pang-siyam, yung kaluluwa na lang ni Bato de la Rosa. So 8. Ngayon, etong si Bongo at si Bato ay kasama po sa listahan ng mga co-perpetrators ni Duterte diyan po sa kaso nilang crime against humanity sa ICC. So may bali-balita po na lalabas na po ang warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa at kay Bongo. So si Bato de la Rosa, wala na, nagtago na. Akala ko atapang tao. Ano pala, abili sa takbo. Eto naman si Bongo, siguro nag-aabang-abang lang to. At hindi natin alam kung gagayahin ito si Bato de la Rosa. Kasi kasama po siya sa malamang ma-issuean ng warrant of arrest ng ICC. So kapag nagkataon na nagkaroon ng warrant of arrest, it's either maglalaho si Bongo o kaya naman ay ma-aresto. So kapag ano na nangyari, mababawasan ng isa. So ilan na lang sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. Merong flood control scandal. Nako. Sa flood control scandal, 3 po dito sa minority ang nandun po sa report na ano po, sabi hindi i-charge. Pero isa sa ilalim po sa preliminary investigation, ibig sabihin iimbestigahan. Pinalambot lang nila yung salita. Kasi masakit daw masyado para sa kasamahan nila. May ganun-ganun pa no? Pero pag maliit na tao yan, kaso agad. Bakit kayo ganyan? Pag kayo matataas ang posisyon ninyo, ang hirap nyong hirap na hirap kayong kasuhan, ang hirap na hirap kayong pagpanagutin. Pero pag maliit na tao, ordinaryong mamamayan, naku, mabilis pa sa 4:00, kulong agad, nakaposas agad. O ito mga kababayan, 3. Jingo Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, kasama po dun sa listahan, diyan po sa sa report ng committee report ng Blue Ribbon Committee. So kapag natuluyan po mga kababayan itong 3, ilan na lang sila? 1, 2, 3, 4. 4 na lang ang minority ni Cayetano. Talagang ang matitira si Robin Padilla, Cayetano, Amy Marcos at Marcoleta. Si Robin Padilla, wala naman to kasi sunod-sunuran lang to kay Alan Kung anong sabihin ni Alan, kung anong gusto ni Alan, kung anong iutos ni Alan, gagawin ko. Ganyan si Robin Padilla. Si Cayetano naman, praise the Lord, nangangarap na maging Senate President, wala nangyari. Gusto agawin ng liderato kay Tito Sen, walang nangyari. Bakit? Gusto nila ilagay si Legarda bilang Senate President, nililigawan nila para pang 15. Kumbaga yun yung yun yung kanilang kumbaga, sige na sumama ka na sa amin. Gagawin ka naming Senate President. Hindi na ako, hindi na si Cayetano.
Kasi pag si Cayetano, wala silang numero. Kung magoyo nila si Ligarda at mapapayag nila, pang 15 ka at ikaw ang aming gagawing Senate President. Oh. Okay na sana yun. Munti ka na, mga kababayan. Munti ka nang mabudol si Ligarda. Ang nangyari lang, ayon sa mga Marites, nahinto o hindi natuloy. Bakit? Kasi si Marcoleta gustong bumalik diyan sa Blue Ribbon Committee. Papalitan si Senator Ping Lacson. Merong mga umalma. Ibig sabihin, kasamahan din nila diyan sa minority ang ayaw kay Marcoleta na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, anong nangyari? Hindi natuloy. Hindi natuloy. Kaya nga, di ba may nabalita, magpapakita raw si Bato para lang may numero sila. Kasi kulang talaga sila eh. Ngayon, imbis na madagdagan, mas lalong naubos. Mas nalagas. Talaga sabi ko sa inyo ang kasamaan di mananalo sa kabutihan. Tandaan nyo yan. Ang kadiliman po, kailanman, hindi niya matatakpan ng liwanag. Kaya iyak itong minority block ni Cayetano. So, matitira apat na magagaling o nagmamagaling. Yung isa, lakas manguto. Yung isa, sunod-sunuran. Yung isa, nagpapauto. At yung isa, nagmamagaling. So, yung apat na matitira dyan sa minority block. Walang ya. Isang mahilig mataas ang pangarap na gusto manguto. Isa na mga nagpapauto. Isa na mga sunod-sunuran. At isa na mga nagmamagaling. O yan po yung matitira sa minority. Mga DDS. Iyakan na po ang mga DDS. Lagas na lagas. Etong minority block ni Cayetano. Lagas po yan, mga kababayan. Talagang wala na matitira. Kaya yung pangarap nila na makontrol ang liderato dyan sa Senado, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Malabong-malabo na po yan mangyari. Kaya yung impeachment kay Sara Duterte, abang-abang po tayo dyan, mga kababayan. Kaya lang naman ang gusto nilang pigilan yung impeachment complete lamang kay Sara Duterte. Kaya gusto nilang makakuha yung liderato sa Senado. So, ayan mga kababayan. Kaya kaya mainit ang ulo ni Pulong Kaya mainit ang ulo ni Pulong, pati Sara Duterte, kung ano na rin ang chismis na pinagkakalat. Si Pulong Duterte, galit na galit kay Busita. Nabuisit na rin kay Busita. High blood na po sila, mga kababayan. High blood na po sila. Tapos ito, pati si Harry Roque, pinag-iinitan si Miss Sharon Cuneta. Biniro ni Madam Sharon si Presidente, sabi niya, "Sir, I have only one Vice President, my day tonight." Mali your choice, no? Totoo naman, mali talaga Kasi kung tama, di sana ang ganda ng takbo ng bansa natin. Kaso Vice President natin panay bakasyon. Hindi nagtatrabaho. Tapos ito si Harry Roque. Sabi niyo, excuse po, kung hindi dahil kay BP Sara, hindi siya o si PBBM naging presidente. Paano naging mali yun? Tiga mo si Harry Roque. Invento rin itong talongges na to Hindi raw mananalo si PBBM kung hindi dahil kay Sara Duterte. Parang baliktad. Parang baliktad. Ito, basahin ko yung comment na isa. FYI, kung hindi dahil kay PBBM, hindi mananalo si Lustay. Kaya nga hindi tumakbo si Lustay sa pagka-presidente kasi kulelat siya sa survey. Datos tayo, datos. Parang Robin Padilla dang, datos. Base po sa datos. Lumalabas nga na
kung tumakbo presidente si Sara Duterte, hindi mananalo. Baka nanalo nun. Kung tumakbo si PBBM at si Sara, tumakbo. Tapos, malamang si Madam Leni Robredo nanalo kasi mahati boto nila. Oh. Kaya sumama na yan para magkaroon ng unity team kasi nga alam niya wala siyang pag-asa. Tapos sabi ni Harry Roque, kung hindi dahil kay BP Sara, hindi presidente si PBBM. Ito naman si Akla. Desperado na rin kasi ito mga kababayan eh. Sa totoo lang, mga DDS, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, etong si Harry Roque, ginagamit niya lang ang Duterte. Oh. Para meron siyang dahilan para nandun. Para at least may suporta pa rin. Para meron pa siyang tawag dito, makakuha niya yung simpatsya ng mga ng mga Duterte, mga didilis na walang utak. Oh. Tapos tuwan-tuwa kayo kay Harry Roque. Si Sal Panelo nga, galit na galit kay Harry Roque. Galit na galit Sal Panelo dyan eh. Nasabi nga, umuwi ka na rito at harapin mo yung kaso mo, hindi tago ka ng tago dyan. O, di ba, kapwa niya DDS, binabanatan siya. Kaya ito kay Harry Roque, huwag kayo maniniwala dito, wala rin sa ayos yan. Pati si Sharon Cuneta, nagbiro lang, sumagot. Ano talaga ito? Longest din eh. Ay, by the way, mga kababayan, speaking of Ma'am Sharon Cuneta, nakita ko na yung email ni Ma'am Sharon Cuneta, kasi hindi ko nabuksan yung Hindi ko nabuksan yung aking email, yung isa sa Facebook. Doon pala siya nag-email, so nabasa ko. 3 months ago. 3 months ago yung email. Grabe. Hindi ko talaga nabasa. Ngayon, nabasa ko na, tapos nag-reply ako. Tapos nabasa niya yung reply ko. Alam nyo, nahihiya ako ngayon kay Ma'am Sharon. Nahihiya ako. Alam niyo kung bakit? Doon sa conversation namin sa email, parang hindi siya megastar. Grabe. Alam niyo, sobrang humble. Kasi di ba ibang mga artista, pag sobrang sikat, di ba parang may dating. Si Ma'am Sharon, hindi ganun. Para lang siya nagkikwento, parang casual nagkikwento siya na hindi mo makakakitaan parang walang napaka-humble. Kasi sabihin nyo na naman, sumisip-sip ka lang kay Ma'am Sharon. Hindi, totoo mga kababayan. Na real talk po, real talk. To be honest with you, wala akong naramdaman kasi ka na ang taas mo na tao eh. Sikat ka, artista ka, asawa ka ng isang senador. Tapos kung makipag-usap siya parang ordinaryo lang, parang nag-uusap lang kami ni Chris Ulo. Hindi, sa totoo lang. Siguro kung kayo mga kaibigan ni Ma'am Sharon, siguro agree kayo sa sinasabi ko. Napaka-humble. Kaya ako nahihiya tuloy kay Ma'am Sharon eh. Nahihiya tuloy ako sa totoo lang. Pero, kay Ma'am Sharon, salamat ma'am sa suporta. Grabe. So, ayan mga kababayan, ito si Harry Roque naman nagbibiro lang si Ma'am Sharon naki-ride on. Papansin din to si Harry Roque. At speaking of dito sa dalawang ito, Bongo at Bato de la Rosa, mismong kamag-anak ni Duterte ang nagsabi na itong love ni Bongo at love ni Bato kay Duterte, kay Digong Duterte ay hindi pala forever. Walang forever sa pagmamahal ni Bongo at Bato de la Rosa kay Digong Duterte. Sabi kasi ni Bongo noong May 5, 2019. Sabi kasi ni Digong Duterte noon na handa siyang pumunta sa kulungan. I'm ready to go to jail. Kasi nga dahil doon sa war on drugs. Sabi naman ni Bongo, I will go with him to jail. That is how much I love the president. Sasama ako sa kanya sa kulungan. Ganun ko kamahal ang aking presidente. Sabi niyo nung May 2019. Ngayon, ano sabi niya?
O hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nga alam yan. Sabi niya, I dispute these allegations which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the reality of my roles and responsibilities during my service as a Special Assistant to the President from June 2016 to October 2018, as well as Executive Assistant to the Mayor of Davao from 1998 to 2016. Let me be clear, at no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam pinagagawa ng Duterte na yan. Assistant ako pero hindi ko alam ang ginagawa ng presidente. Pero sabi mo dati nung nakaraan, no? Naku, mahal na mahal ko yan si Presidente Duterte. At kung pupunta si Duterte sa kulungan, sasama ako sa kanya. Nandun na nga sa kulungan eh. Ba't di ka pa sumama? Tapos i-deny mo. Wala kang kinalaman. Wala talagang tibay itong mga to. Hindi pala forever yung love ni Bongo. Si Bato de la Rosa, ganun din. Sabi niya ng March 12, 2025, I'm ready to join the old man hoping that they would allow me to take care of him. Ngayon, nagtatago. Anak ng teteng niya. Ay, ayabang ninyo. Anong hindi pa nakakulong si Duterte, kung ano-ano sinasabi nyo? So, puro lang salita. Joke lang pala yung love ni Bongo kay former President Rodrigo Duterte. Ayan. Kala ko sasama sa kulungan, tapos ngayon ito, deny siya. Wala ko pong alam dyan. Hindi ko po alam yan. Siya lang siguro may gagawa niyan. Kulang na lang eh. Kulang na lang sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Siya may kagagawa niyan, siya lang. Di ba? Nakakatawa talaga itong mga to no? Itong mga didilis na ito. Ay, ayabang nga sa umpisa. Ito si Bato, sabi niya dati, bring it on, bring it on. May ganun-ganun pa, walang iya. Wala pang awanan to, pares nagtatago na. Ay, nako talaga itong mga DDS. Pati ito si Harry Roque. Pinatulan yung joke ni Ma'am Sharon Cuneta. Totoo naman. Na talaga namang mali ang choice. Kasi kung tama ang choice, maganda sana takbo ng bansa natin. Mali. Nasaan yung Vice President natin? Pag-ala-gala. Hindi nagtatrabaho. Kapag may sakuna, may bagyo, nauna pang umalis ng bansa. Nanonood pa ng concert, mas inuna pa yung concert. Walang hiya yan. Tama ba yun? Ayun ba yung tamang choice? Sabi ko nga, di ba? Kung si Senator Kiko Pangilinan pa naging Vice President, baka maganda pa yung tinatakbo ng bansa natin. Kasi sa kanila, walang kulay, mga kababayan. Walang kulay-kulay. Di ba, magkakalaban sila nung eleksyon? Ngayon, nagtutulungan sila. Ni PBBM, nagtutulungan sila. Yung bill ni Senator Kiko, yung bill ni Senator Bam Aquino, suportado ng presidente. Dapat ganun. Kaso itong DDS na ito, puro sarili iniisip eh. Ba't hindi na lang hintayin yung 2028 at magsitakbo kayong lahat? Pero ngayon, pagtrabahuin nyo ang presidente, pagbigyan nyo, tapusin niya ang kanyang termino, saka kayo mag-react. Hindi yung ngayon pa lang gusto nyo nang agawin ng kapangyarihan sa presidente. Masyado kayong swapang, masyado kayong sakim sa kapangyarihan. Huwag ganun. Hindi na nga kayo nakakatulong, dagdag pa kayo sa problema. Kaya, banatan mo, Ma'am Sharon. dito lang kami. Banatan mo ng banatan yan, Sharon Duterte. Sige lang, ma'am. Basta dito lang kami sa Gedli. Aril to kayo ni Ma'am Sharon Cuneta, no? Dapat lang maril to kayo. Kay durog na sila kay Jose Claire Castro. Nadagdagan pa ni Ma'am Sharon Cuneta. Iyakan ng mga didilis. Tapos, etong si Cayetano na sobrang taas ng pangarap na gusto maagaw ang liderato sa Senado, imbis na marami sila, wala na, nalalagas na.
Pag nagkataon, 4 na lang sila. O, 4. O, yung matitira, yung mataas sa pangarap, na malakas mang uto, tapos yung isang nagpapauto, yung isang sunod-sunuran, tapos yung isang nagmamagaling, na pati yung Kalayaan Group of Islands gusto ibigay sa China. Mga Chinador. Patay tayo. So ayun lang po mga kababayan. Sabi ko maikli lang video ko. Mahaba na po ata. Well, yun lang po mga kababayan. Abangan natin kung ano mangyayari dito sa minority block. Talaga minority na talaga. May minority na at malabo maging majority. Dahil majority sa minority, kung hindi magtatago, makukulong. Ayan po ang kahinatnan nitong grupo ni Mr. 10K at ni Mr. 2K. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.